Hi mga langga, and hello din po sa lahat ng ating viewers, listeners, and subscribers, pati na rin sa ating mga haters. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. Mr. Multi-Billionaire Part 12. Boss ko, manyak. Nag-iisip ako kung sasagutin ko ba yung tawag niya. Pero natatawa ako dahil sa nickname na nilagay ko sa kanya, Buisit. But it's true, he is a bad guy, manyak, suplado, bobo sa pag-ibig, and for the last is madaling magselos kahit hindi naman kami. Pero ewan ko ba kung anong sinasabi niya sa akin kagabi, kung ano-ano na lang nasa utak niya, ay baliw talaga. Sinagot ko na yung tawag niya, baka magalit pa. Ang aga-aga, tumatawag, ano ba kailangan mo? Galit na tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot, inilayo ko yung cellphone sa tenga ko. Bakit di siya nagsasalita? Mahina akong sabi, baka marinig pa niya. Tumingin ako sa bintana, wala na akong nakitang Kenji sa labas at kotse. Saan nagpuntang lalaki na yun? Wow, concern ka? Sa isip-isip ko. Kaya walang sumagot, pinatay ko na lang tawag niya at lumabas na ako sa bahay. Di ko na ginamit ang kotse ko, mas gusto ko maglakad papunta sa bus station. Nang makalabas na ako sa gate at pagkatapos ay nagsimula na akong maglakad. Wait, I forget to say na ang suot ko ngayon ay black jacket and red skirt with thigh-high boots with black sling bag. Habang naglalakad ako, may kung ano akong hinahanap sa bag ko nang biglang may bumusina na kotse. Napatalon ako sa gulat. Anak ng tipaklong! Sabi ko na muntik na madulas. Huminto yung sasakyan malapit sa akin at bumaba si... Alam niyo na kung sino? Oo. Yan ang nasa isip mo? Si Kenji. Si Kenji nga ang nag-iisang manyak sa kumpanya niya. Naglakad siya papunta sa akin pero hindi pinagbuksan niya lang ako ng pinto sa kotse. Ano sa tingin niya? Sasakay ako sa kotse niya? Never. I snub him then I continue to walk away from him. Habang naglalakad ako papalayo sa kanya, bigla siyang nagsalita. Wait! Pagtigil niya sa akin, huminto naman ako. Pero hindi ako tumingin sa kanya. Hindi ka ba sasakay? Tanong niya. Hindi ako nagsalita. Pinagpatuloy ko pa rin ang paglalakad ko at binilisan ko pa para hindi siya makaabot. Lumingon ako saglit. Nanlaki ang mata ko. Napapalapit sa akin ang maitim na kotse kaya binilisan ko ang paglalakad ko pero nakita ko na yung bus station. Pero hindi ako dapat huminto. Ayaw kong sumakay sa kotse niya. Lumingon ulit ako. Shit, ganun pa rin? Tumatakbo pa rin kaya? Binilisan ko na ang paglakad ko kahit masakit na ang paa ko. Nilagpasan ko na yung bus station but I don't care. Basta, hindi ako sasakay sa kotse niya. Bumusina ulit siya pero patuloy pa rin ako sa paglalakad. Bahala siya, magdusa ka. Napahinto ako dahil sumigaw siya. Kapag hindi ka sumakay sa kotse ko, babawasan ko sweldo mo. Sigaw niya at napahinto ako. Buisit, pati pa naman sweldo ko isasali pa. Tumingin ako sa kanya ng masama. Nakita ko siyang seryosong nakatingin sa akin, parang may gustong gawin. Pumasok siya sa kotse niya at lumapit na sa akin. Nang makalapit na siya sa akin, bumaba na siya sa kotse niya at pinagbuksan niya ako. Wala na akong magawa kundi sumakay na ako. Baka babawasan niya talaga ang sweldo ko. Paano na kapag tinuloy niya ang pagbawas ng sweldo ko? Paano na ako makauwi sa France? Ay, ang bobo mo talaga, Tori. Mag-isip ka naman minsan. Malay ko ba, babawasan niya sweldo ko at malay ko ba na isasalin niya pala sweldo ko dito. Tumingin ako sa kanya, gano'n din siya. What? Sabi niya. I snub him. Sorry. Basta yan ang ginawa ko kay Kenji. Oh, you're totally cute. If you act like that, Tori, you kill my heart, I thought. Sabi niya sa akin habang isang kamay niya ay nakatakip sa mukha niya, yung isa ang humahawak ng manibela. Buisit, bakit pa nagtakip ng mukha? Buti naka-traffic kung hindi patay kami. Shut up! Mahina akong sabi habang siya kilig na kilig. Ano ba meron dun sa snub ko?
Nag-snap lang ako tapos sinabihan akong cute. Baliw ba siya? Kinilig pa ang gago. Pero ewan ko ba, tuwing kasama ko siya, nabibwisit ako. Kapag may kasama siyang ibang babae, kumukulo yung dugo ko sa kanya. Naguguluhan na ako. Ano ba talaga? O di kaya gusto ko na tong loko na to. Ay, ginugulo ko buhok ko habang nag-iisip. Nababaliw na ako sa kakaisip. Naguguluhan na din ako. Hindi ko alam kung mahal ko ba siya o ano. Habang ginugulo kong buhok ko, nagulat naman siya nang nakita niya ko. Wow! Gulat na sabi niya nang nakita niya kong gulong-gulo na ang buhok ko. Inayos ko agad ang buhok ko. Malapit na rin kami sa company niya. Pinaandar na niya ang kotse niya nang matapos ng traffic. Nakarating na kami sa company niya. Nauna na akong bumaba sa kanya at pumasok na ako. Nagmamadali ako sa paglalakad ko at agad ako pumasok sa elevator na walang tao. Nakita ko siyang papalapit na sa elevator. Bilisan mo magsara, buwisit to. Napaalis ako ng hangin at napahawak sa dibdib ko. Buti naman hindi siya nakaabot. Salita ko mag-isa sa elevator. Nang makarating na ako sa office niya, nauna na akong pumunta sa table ko. Nag-open na ako ng computer. Kinabahan ako kasi dumating na siya. Ayan na, nag-aapoy na ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Sinundan ko siya ng tingin. Inikot niya upuan ko. Napalunok ako ng laway kasi yung kamay niya nakalagay sa handle ng upuan at yung isa nasa lamesa ko at yung mukha niya malapit na. Konti na lang, mag-smirk kiss na kami pero ang gwapo niya kapag seryoso. Buisit, bakit ako kinilig? Bakit ako kinilig sa mga style niyang ganito? Kinabahan ako, 1 kilo. Kasi malapit na ang mukha namin. Lord, sana naman may magligtas sa akin sa kapahamakan. Bakit mo ko iniwan doon? Tanong niya sa akin. Hindi ako makadiretso ng tingin sa kanya kasi ang lapit na niya. Kasi... Buisit, bakit hindi ako makasalita ng diretso sa kanya? Buisit, pumikit ako ng mga mata. Shit, lakas ng tibok ng puso ko. Lumingon ako, bigla sa kanya. Boom, panis. Pareho kami ng laki ang aming mga mata. Tangina, bakit ba kasi ako lumingon pa? Nagulat ako. Hinawakan niya bato ko at doon na niya ako sinimulan ng halik ng palalim. Ako na hindi na makagalaw dahil sa ginagawa niya, hindi ko rin kayang maipikit ang aking mga mata. Pero ang lakas ng tibok ng puso ko. Napatigil ako kasi may biglang kumatok. Bago pa siya magsalita, nag-ayos pa siya sa suit niya at ganun rin ako. Kala ko pa naman sino yung dumating. Sekretary lang pala niya. Sir, you have a meeting for today, sabi ng lalaki pero ang gwapo niya. Bakit ba kumuha ng PE si Kenji andyan naman yung sekretary niya. Hays, napahawak ako sa sentido ko at napaangat ako ng noo. Bigla kasi akong tinatawag niya. Walang permission sa akin tong lalaking to. Bigla niya akong hinalikan. Madaming beses na tong ginagawa niya sa akin. Tori, tawag niya sa akin. Ha? Ako na iba ang iniisip. Nakita ko siyang tumawa pero hindi ko pinahalatang nakita ko yun. Sumama ka sa board meeting namin. Kalmadong sabi niya sa akin na parang walang nangyari. Ngayon na? Utal-utal na sabi ko. Oo, kunin mo lahat ng mga papers sa table ko at sumunod ka sa akin. Sabi niya at umalis na. Tumayo na ako at kinuha ko na yung mga papers na napakadami. Kinuha ko na ito. Grabe, bigat. Buisit, ako pa talaga pinadala niya sa mga ito. Bigat. Lumabas na ako sa office habang dala ko ang napakadaming papers at napakabigat. Eto, paggewang-gewang ang lakad ko patungo sa kung saan gaganapin ang board meeting. Nagulat ako, biglang gumaan ang mga dala ko. Nang naaninagan ko, ang isang lalaking tumulong sa akin. Kinuha niya yung itaas ng mga papers, kaya konti na ang mga dala ko. Hi, gusto mo ng tulong? Tanong ng lalaki. Parang ganun na nga, sabi ko. Ang bigat nito, tas ikaw nagdadala nito, at saka ang dami. Sabi niya habang naglalakad kami. Habang naglalakad kami, napunta kami sa board meeting rooms. Wait, how do you know na dito ang punta ko? Tanong ko sa kanya. Nalaman ko lang dahil sa mga papers na to. Sabi niya at inilagay ang mga papers sa lamesa. Walang tao sa board meeting rooms, kami lang dalawa. Salamat sa pagtulong mo sa akin, sabi ko. Wala yun, sabi niya. Sige, alis na ako, baka hinahanap na ako ng manager ko. Ulit niya. Sige bye, sabi ko at umalis na siya. Wala akong magawa kundi inilipat ko yung paper sa kabilang table na maliit na pwede malagyan ng mga papers.
Ilang minuto pa lang dumating na ang mga tao sa board meeting rooms. At nagsiupo na sila, kasunod basta. Napansin ko, tumingin siya sa akin pero inalis niya agad. Ako naman, tumingin sa kanya. Pero nahuli niya ako. Nanlaki ang aking mga mata na bigla siyang napablink gamit sa isa niyang mga mata. Bigla akong tumalikod. Fuck that guy. Tumingin ulit ako sa kanya. Shit, that smile. Okay, we will start the meeting. Panimula niya sa meeting. Miss Tori, the papers, pakibigay nila isa-isa. Anya ulit. Okay, kinabahan. First time eh. Habang nagbigay ako sa mga papers, yung mga mata ko palipat-lipat. Tumingin sa kanya saglit. Tingin ulit sa mga tauhan niya. Well, I'm hiding my smile. Fuck, bakit ba kasi ako kinikilig today? Pagkatapos ko magbigay sa mga tauhan ni Kenji, shit, sunod ko na siya bibigyan. Diretso ang tingin ko sa kanya, ganun din siya sa akin. Fuck, that eyes kill me. Nang makalapit na ako sa kanya, bago ko pa siya bigyan ng papers, nag-blink siya sa akin at umiwas ako ng tingin sa kanya at minamadali ko ang paglagay ng papers sa lamesa niya. Bago pa ako makaalis, bigla siyang nagsalita. Stay my side. Maanyak na boses. Hindi ako makatayo ng maayos dahil sa boses niya. Ang weird kaya. Buisit. Yung pagtingin niya sa akin parang may something eh. Pero di ko alam. Ewan ko ba, ang weird kasi niya. Natapos na yung meetings. Umalis na yung mga tao sa board meeting rooms. Ako na lang yung natira habang niligpit ko ang mga papers. Habang nagligpit ako, kukunin ko na sana yung isang papel nang biglang may pumigil. Humarap ako bigla. Ayun, nagtama naman ang aming mga labi. Tumingin ako sa mga mata niya, parang gusto niyang halikan. Hindi nga ako nagkamali, hinalikan niya nga ako. Napahawak siya sa bato ko. Ako naman, parang nasira yung papers kasi yun ang hawak ko bago pa mangyari to sa amin. Tinigil niya ang paghalik sa akin. Kailan mo ba ako titigilan ha? Can I ask for you? Tanong niya sa akin. What? Sabi ko na hindi tumingin sa kanya. Can we go out tonight? Sabi niya habang ikinulong niya ako sa dalawa niyang mga kamay. Tonight? Tanong ko ulit. Umalis siya sa kakaharang sa akin. Yes, you have any problem to my favor? Sabi niya. Ang cringe naman ng boses mo, Mr. Kenji. Hindi na ako sumagot pa, tumango na lang ako. Umalis na siya sa board meeting, ganun din naman ako. Umalis na rin ako sa board meeting. Paglabas ko, wala na akong nakitang Kenji pa. Ang bilis naman makalakad na yun. Sa paglalakad ko, sumalubong sa akin yung sekretary sa akin. Miss Tori, this is your assignment. Bukas, bigay mo to sa akin. Bawal ang late, okay? Sabi niya. Bago pa siya umalis, binigay niya sa akin ang folder na napakadaming papers. Di naman gaano kadami. Pumunta na ako sa office at ginagawa ko na yung binigay sa akin at sinimulan ko na ang paggawa nito. Sa mga ginagawa ko dito sa papers, parang may napansin ako. Isa itong project. Floor plan. Nanlaki ang aking mga mata. Handle project. Miss Yvonne Tori Hisaki, PA. Tangina, sa akin to? Wait, it means this is my project? It's a floor plan project. Hindi naman ako engineer. Binasa ko muna yung nasa papers. Kaya pala house project to. Kaya pala floor plan eh. Pero bakit sa akin nila pinahandle? Kaya curious ako. Pinuntahan ko yung sekretary ni Kenji. I know this is Kenji's idea, maybe. Pumunta na ako sa secretary's office. Kumatok ako bago pumasok. Come in, sabi nung nasa loob. Sir, can I ask? This project po ba is mine? Sabi ko. Yeah, Miss Tori, that's your project. I have no idea kung bakit yan binigay ni Sir Kenji para sa'yo. At napakalaki na project na yan. At isa pa, bahay. Hindi ba? Sabi niya. Sabi na nga ba kay Kenji itong mga plano na to. May alam ka ba kung bakit sa akin niya to ipinahandle? Hindi naman ako engineer para humawak sa mga bagay na to. Sabi ko. Well, I don't know about that, Miss Tori, but you can ask Mr. Monteperial if you have a question that you thinking about that papers. Sabi niya sa akin. Alam ko naman, wala siyang alam dito pero bakit sa akin pa niya pinahandle? Isa ba akong engineer sa tingin niya? Umalis na ako sa secretary office at bumalik na ako sa office ko. Sa amin pala ni Kenji. Napabuntong hininga ako sa kakaupo sa upuan ko. Napakamot na rin ako sa buhok ko. Paano ko ba ito sisimulan?
Binabasa ko muna yung instructions sa papers bago sisimulan. Buisit, performance pala to, so it means ipe-presentation ko to. It means sa lahat ng mga tao. Heist! Well, I have no choice. Hindi na ako makatanggi pa kasi nakalagay na yung pangalan ko dito. So ayun, sinimulan ko na ang paggawa sa floor plan. Habang ginagawa ko, ito, inabutan na ako ng gabi. Napahawak ako sa batok ko. Masakit na kasi, marami na din akong iniinom ng kape. Bigla kong naisip, 'di ba sabi niya, lalabas kami ngayong gabi. Pero saan siya nagpunta maghapon? Nagulat ako kasi biglang may kumatok doon sa pinto. Pinatuloy ko naman siya. Sir? Sabi ko sa sekretary ni Kenji. Hindi ko kasi alam name niya eh. Hindi ka pa ba uuwi? Sabi niya habang may nilalagay sa table ni Kenji. Kailangan ko to tapusin eh, sabi ko. Pagod ka na siguro dyan, sabi niya. Sinabi mo pa. Totally, pagod na talaga ako at anong oras na? 9 PM na? Dapat nga nakauwi na ako sa amin. Sabi ko sa kanya. Haha, it's okay, ganyan naman talaga kapag PA. Sabi niya, but why he knows that I'm a PA? Alam mo na PA ako ng boss mo? Sabi ko, yeah, actually, ako yung bagong sekretary niya bago umalis si Chad. Sabi niya. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Wait, what? Ikaw ang pumalit kay Chad? Tanong ko. Yeah, but Kenji wants a PA so si Chad na ang bumabahala kaya ikaw yung babaeng binigay kay Kenji. Pagpapaliwanag niya sa akin. Wait, one more question. Yung hindi pa umalis si Chad, andito ka na? Tanong ko. Tumango naman siya. Fuck, pagmumura ko, buwisit na Chad na yun, humanda siya sa akin. But you are a first lady PA of Kenji. Sabi niya sa akin. Hindi ako sumagot kasi nabigla ko eh. Wala akong kaalam-alam dito. By the way, I'm Ezekiel, the one of a friend ni Chad. Sabi niya. So you means tropes kayo? Sabi ko. Yeah, at matagal na kitang kilala, Tori. Sabi niya sa akin. Kailan? Sabi ko. Matagal-tagal na pero hindi ko alam kung saan ka inikwento ni Chad sa akin. Sabi niya. Ako naman uminom ng coffee. Wait, don't drink a lot of coffee. Makakasama yan sa katawan mo, sabi niya sa akin. Sabay na kami lumabas ni Ezekiel sa company. Nasa lobby na kaming dalawa. Nag-uusap pa rin. So ano, mauna na ako? Sabi niya. Sige, sagot ko. Bago pa siya umalis, pinigilan ko pa siya. Wait, thanks for tonight. Sabi ko sa kanya na may halong ngiti. Ngumiti din siya sa akin at sumakay na sa SUV niya na sasakyan. Umalis na si Ezekiel. Sa bawat hakbang ko sa stairs, may kotseng huminto sa harapan ko. Yeah, I know this car is Kenji. And bumaba na siya at seryoso.